Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang biglaang pagtaas ni Picoin na ngayon ay bumalik na sa itaas ng presyong $1. Mula pa noong buwan ng March, hindi pa natin nakita si Pi na umabot ulit sa ganitong presyo. Pero ngayon, sa loob lamang ng ilang araw, halos 50% ang kanyang itinaas at may posibilidad pa itong tumaas ng mas malaki. Kaya alamin po natin kung bakit nangyari ito. Ano ang mga technical analysis na nagpapakita ng lakas ni Pi at syempre ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon, bakit nga ba biglang tumaas si Pi coin ng halos 50%? Si Pi sa kasalukuyan ay tinuturing na isa sa mga top gainers sa crypto market. Sa loob ng isang linggo, halos 150% ang total na itinaas ng kanyang presyo. Ngayon ay nasa presyong $1.47 dollars, pero yan nung muli ko pong chinek siya kanina ay nasa medyo bumagsak na po siya. At siya po ay patuloy na nagiging mainit. Yan, nagiging mainit po ang interest ng mga tao sa kanya. Pero bakit nga ba? Ayon po kasi sa mga chart at saka indicators, isa sa mga dahilan ay ang tinatawag na bullish momentum. Ibig sabihin ay mas maraming gustong bumili kay Pi kaysa sa magbenta. Sa mga ganitong pagkakataon ay natural na tumataas ang presyo dahil po sa demand. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa indicator na nakikita natin dito sa chart na tinatawag pong DMI, yan, or Directional Movement Index. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin yan? Isa po sa mga ginamit na indicator para makita ang lakas ng trend ni Pi ay ang Directional Movement Index or DMI. Sa simpleng paliwanag, ito po ay indicator na sumusukat kung sino ang mas dominante or mas dominate, or mas malakas. Yan, ang mga bulls nga ba na gustong bumili o ang mga bears na gustong magbenta. Ngayon, ang kanyang positive DMI o ang kanyang positive DI ay nasa all-time high na kung saan ay ito ay nasa level na 60.96. Samantala, ang kanyang negative DMI naman or negative DI ay mababa. Kapag mas mataas po ang positive DI, ibig sabihin nito ay sobrang lakas ng buying pressure. Ito ay indikasyon na maraming gustong pumasok sa market para kay Pi at inaasahan nila na tataas pa ito. Kaya, ganyan po ka-informative ang DMI indicator or Directional Movement Index. Kaya kung isa po tayong trader ay dapat gamitin po natin yan or madalas na rin po natin chinecheck yan. Ngayon is dito naman po tayo sa Ichimoku Cloud. Ayan, nakikita natin dito sa chart na ito ang Ichimoku Cloud Indicator. Yung chart po pala rito ay daily chart time frame ng Pi Network USDT na trading pair mula po sa datos ni OKX. Ayan, ang Ichimoku Cloud. Ayan. Para sa mga hindi po pamilyar, ito ay isang indicator na tumutulong tukuyin kung bullish o bearish ang isang asset. Pinapakita rin ito kung saan ang mga resistance at saka support levels. Ngayon, si Pi ay lumampas na sa tinatawag na leading span A ng cloud. Ang ibig sabihin nito ay nalampasan na po niya ang isang mahalagang resistance level. At kung malalampasan din niya ang leading span B at ito ay posible po siyang umabot sa bagong resistance na nakaabang sa presyong $1.70. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang support level. Ayan, meron bang bagong support level itong si Picoin? Yan, nakikita po natin dito sa chart. Ayan, yung mga kulay itim or kulay black na horizontal lines ay yan po ang mga support at saka resistance natin dito.
Sa kasalukuyan, si Pi ay nasa presyong $1.47 at meron po siyang bagong tinuturing na support level na nakapwesto po sa presyong $1.39. Ang ibig sabihin nito ay kapag bumaba po siya, may posibilidad na dito muna siya titigil at magpahinga. Pero kung tuloy po ang pagtaas ng buying pressure, maaring maitulak po siya pataas hanggang sa presyong 1.70. Pero may babala rin kapag bumalik po ang mga trader sa pag-take profit, pwedeng bumagsak po ulit ang presyo ni Pi pababa ng 1.39 at kung hindi ito pag hindi po ito mapipigilan, pwedeng bumalik po siya sa presyong 1.01 o mas mababa pa sa dating all-time low na 0.40. At yan na nga yung nangyari, bumagsak po itong yung presyo ni Pi Network or Pi Coin nung huli ko pong chinek yung ating sariling chart dito kay Pi Network sa ating trading view. Ayan, bumagsak po kasi siya sa ilalim ng 1.39. Hindi po nagawang pigilan ng 1.39 ang pagbagsak ni Pi Coin. Kaya ayan, bumalik po siya malapit sa presyong mga $1.01. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin bilang mga Pinoy na nag-i-invest sa crypto, ang galaw po ni Pi ay isang magandang paalala na ang market po ay mabilis magbago. Ang mga ganitong biglaang pagtaas ay nagdadala ng opportunity para sa mga nakahold ng token. Pero delikado rin ito para sa mga humahabol lang sa hype. Yan, kung may hawak ka ng Pi token mula pa noon, malaking chance na nakagain ka na ng profit ngayon. Pero kung ngayon ka pa lamang papasok, kailangan mong pag-isipan ng mabuti dahil nasa gitna na po siya ng matinding volatility. Marami pong Pinoy ang sumali noon sa Pi Network dahil accessible ito at hindi kailangan ng puhunan sa simula. Ngayon ay may presyo na po itong si Pi sa open market. Dumarami na ang umaasa na magkakapera talaga dito. Pero tandaan natin na hanggang ngayon ay hindi pa fully launch ang kanyang mainnet sa public. Kaya ang presyo nito ay maaring magbago anumang oras. Depende po sa announcement ng team o dami ng users na nagbebenta. Ayan, bukas po pala meron tayong isang malaking announcement mula po sa Pi Core team. Kaya abangan po natin yan. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang pag-akyat po ni Pi sa mahigit $1 ay isa pong magandang indikasyon na may interest pa rin ang market sa kanilang project. Pero hindi po ito garantiya na tuloy-tuloy na ang pagtaas. Kung titignan po natin ang fundamentals, marami pa ring tanong sa kung paano po kikita si Pi sa long term. Kaya pagdating po sa aking advice, kung matagal mo nang hawak itong si Pi at naniniwala ka po sa kanilang project, pwedeng hintayin mo ang development ng mainnet at iba pang mga features nito. Pero kung isa ka pong trader na gusto lang ng mabilisang kita, mag-ingat ka po sa pagpasok sa mga ganitong hype-driven na galaw. Mas mainam po na maglagay ng maliit na halaga na handa mong mawala. Sa kabuuan, sa ngayon ay mukhang hawak po ng mga bulls ang market ni Pi. Malinaw sa indicators na may malakas na buying pressure at kung magpapatuloy ito, pwede nga siyang umakyat sa presyong $1.70. Pero kung mag-profit taking po ang karamihan ng mga holders, pwede rin itong bumalik sa mas mababang presyo. Tulad ng ibang altcoins, si Pi ay volatile at dapat ay may plano po tayo bago po tayo pumasok or mag-invest dito. Maging responsable po tayo at mag-research pa ng mas malalim bago po tayo magdesisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.